At welcome muli sa ating daily devotion at ngayon nga po ay magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang title nito is, ano ang pinakamagandang pangarap sa buhay? Calvinism. So sabi po sa verse na pag-aaralan natin ngayon sa Isaiah 43 verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So, napakaganda no sinabi ng ating Panginoon dito na ang goal natin is to honor God in this world at wala na pong iba. So, sabi dito, Calvinism, a theological tradition named after the 16th century French reformer John Calvin, 1509 to 1564 or almost 500 years ago, that emphasizes the sovereignty of God in all things. Man's inability to do spiritual good before God, and the glory of God as the highest end of all, of course. So, pag-aaralan po natin dito, maraming mga opinion tayong naririnig about Calvinism, and we don't focus dun sa mga opinions, but we focus on dun sa nagawa at naging impluensya na Calvinism. So sabi po dito, sa una nating katuruan, 3 views on born of water. So sabi dito, teaching ng Calvin's emphasis. Una, the total depravity of man. So, yung depravity is yung kasamaan ng tao. Gaano ba kasama yung tao? Nung simula nung nilalang tayo ng ating Panginoon at nalaman natin yung tama at mali. Alam naman natin, until today, marami tayong nagagawa. Yung bawat isa sa atin na lalo yung magalit sa Diyos o sa bawat tao, sa bawat isa na ramdam natin kung ano yung kasamaan ginagawa nila. And we have our own sin na nagagawa until now, but the most important is alam natin kung paano magbago ang Panginoon at kung paano dapat tayo magtiwala sa Kanya na may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, the sovereignty of God, yung kadakilaan ng ating Panginoon. Ini-emphasize lang dito ni Calvin kung gaano yung sovereignty ng ating Panginoon, kung gaano siya kadakila, kung gaano yung kahalagahan ng merong Diyos sa buhay ng bawat sa atin. At tunay nga na yung kataas-taasang Diyos na talagang lumikha sa atin, siya yung pinakadakila sa lahat, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat na dapat natin ino-honor sa buhay ng bawat sa atin. Pangatlo, the highest goal of humanity is to glorify God. So, ito naman talaga yung kailangan natin sa buhay ng bawat isa, yung humanity. Yung goal natin is to honor God, to glorify Him, to give Him praise, and to honor in all aspect of our lives. Kailangan natin na pasalamatan, i-honor siya sa lahat ng pagkakataon ng buhay ng bawat isa sa atin. So, sabi dito sa application natin, be cautious of your tendency to evil. So, sa lahat ng ginagawa natin, maging cautious tayo o mapanuri ba? Maging aware tayo sa ginagawa natin na kailangan sa bawat ginagawa natin is na-honor natin ang ating Panginoon. Maging maingat tayo sa mga bagay na gagawin natin o sa mga desisyon na gagawin natin kasi alam naman natin na dapat yung Lord lagi yung napaparangalan sa buhay ng bawat isa sa atin. Then, pangalawa, trust God's sovereignty to save and keep us. So, pagtiwalaan natin yung kapangyarihan, yung kadakilaan ng ating Panginoon dahil alam naman natin na ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin ay Diyos na nag-iingat, nagsisave, at lalong higit nagliligtas sa buhay ng bawat sa atin. Kaya deserve ng Panginoon ang maitaas ang pagkatiwalaan sa buhay ng bawat isa. Pangatlo, pursue the glory of God as your highest goal. So, ito yung laging pursue natin sa buhay ng bawat sa atin. Yung parangalan, may honor, mag-glorify, wala tayong ibang itataas.
at dadakilain kundi ang ating Panginoon lamang, dahil siya yung karapat-dapat na parangalan. Siya yung nagbigay buhay, ng pag-asa, ng kapangyarihan. At kung ano mang mayroon tayo ngayon, ito ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya karapat-dapat lang na bigyan natin siya ng mataas na papurit, pasasalamat sa lahat ng antas ng pamumuhay ng bawat isa sa atin. Lagi nating itaas ang kadakilaan ng ating Panginoon. So again, thank you for watching this video. God bless you.